Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod po. Nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay. Ito po, komentuhan po natin ang ating butihing Vice President mga tambay dito po sa kanyang year-end report para po sa 2025. Ibabahagi po sa atin ng ating Vice President ang kanya pong nagawa at ang kanya pong serbisyo sa loob po ng isang taon sa ating mga Pilipino sa kanya pong opisina sa Office of the Vice President. Ganito po kadetalyado po ang ating Vice President. Talagang inagre-report po siya sa taong bayan kung saan po napupunta ang ating buwis mga tambay. At sana gawin din po yan ng tinatawag na presidente ng kanyang ating na bangag at nagpupulburon. Sana rin po i-report din po sana ni Bongit kung saan po napupunta ang pera ng taong bayan na trilyon-trilyon po at daan-daang bilyon ang kanyang opisina. Dahil ang kanyang opisina po ay hindi po bumababa sa 27 billion. Hindi po bumababa mga kabayan. 27 billion ang kanya pong opisina. Samantalang sa Vice President ay wala pa pong 1 billion. Pero nakita naman po natin kung paano po siya maglingkod. Umpisa na po natin mga tambay. Ito po ang ating Vice President mga kababayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ngayong araw, ibabahagi ng Office of the Vice President sa inyo ang naging resulta ng taus-pusong serbisyo at katapatan sa bayan sa buong taon ng 2025. Medical and burial assistance. Alam nating malaking hamon ang pagkawala ng pondo para sa ating social services ngayong taon. Ngunit sa bawat krisis na hinaharap ng ating kababayan, kailangan ng gobyerno ng matatag na solusyon. Hindi kami pumayag na maging dahilan ang kakulangan ng budget para maputol ang serbisyo. Sa halip, nakipagtulungan kami sa ibang ahensya ng gobyerno at nagtagumpay na makakuha ng alternatibong pondo. Dahil dito, nananatiling bukas ang ating assistance windows nitong taong 2025. Nakapagbigay tayo ng tulong sa 4,643 na Pilipinong may karamdaman. At nakatulong ang ating burial assistance sa 1,377 beneficiaries. Ito ang pruweba na kung may puso at paninindigan para maglingkod, laging may paraan para tulungan ang ating mga kababayan. Disaster relief and relief for individuals in crisis and emergencies program. Ang OVP ay laging handa sa panahon ng krisis. Ang ating Disaster Operations Center ay patuloy na naghahatid ng agarang tulong. Sa kabuuan, umabot sa 73,054 na pamilyang Pilipino na naapektuhan ng kalamidad ang ating natulungan. Kabilang dito ang 9,129 na pamilyang nakatanggap ng donated items. As part of our rapid response to the 6.9 magnitude earthquake in Cebu, and the Mount Canlaon eruption, OVP distributed 2,514 bags of 25 kilo rice. Kamakailan, personal kong pinangasiwaan ang relief operations sa Negros Occidental at Cebu para sa mga pamilyang sinalanta ng magkasunod na bagyong Tino at Uwan. Hindi rin natin kinalimutan ang ating mga bayaning frontliners at rescuers. Ang Kalusugan Food Truck ay nakapagpakain ng 1,866 na volunteers, rescuers at frontliners. Sa pamamagitan ng ating RICE program, nakapaghatid tayo ng kabuang 56,575 bags of rice and essential food items sa mga response zones. Pagbabago 1 Million Learners and Trees campaign. Ang ating pagbabago campaign ay ang ating pamumuhunan sa kinabukasan ng ating bansa. Ngayong taon, nalampasan na natin ang ating target. Nakapagtanim tayo ng higit 1,000,000 puno sa buong bansa, 3 years ahead of schedule.
Bilang simbolo ng dedikasyon, inakyat ng ating team sa Southern Mindanao ang Mount Apo, ang pinakamataas na bundok sa bansa, para magtanim ng tinikaran trees at markahan ang ating millionth milestone. Ang ating Million Learners Campaign naman ay nakapagpamahagi na rin ng 460,272 bags. Direkta itong nakarating sa mga remote areas tulad ng Ubo-Manuvo Indigenous Peoples Learners sa Kidapawan City. Magnegosyo taday. Ang pag-ahon sa kahirapan ng bawat pamilyang Pilipino ay prioridad natin. Sa pamamagitan ng Magnegosyo taday, nakapagbigay tayo ng suporta sa kabuuang 15 groups at 2,245 aspiring entrepreneurs ngayong taon. Libreng Sakay Program. Ramdam natin ang bigat ng presyo at bilihin at pamasahe. Kaya napakahalaga ng ating Libreng Sakay Program. Ngayong taon, pinalawak pa natin ang programa kasama na ang Tacloban City kung saan malaking tulong ito sa mga estudyante at pamilya. Ang Libreng Sakay ay nagbibigay ginhawa sa budget ng mga pamilya upang mapunta ang pera sa pagkain at edukasyon. Mula Enero hanggang Oktubre, ang ating libreng sakay buses ay nakapagsilbi sa 875,176 na commuters nationwide. Accountability and operational excellence. Ang ating determinasyon na maglingkod ay sinasabayan ng dedikasyon sa good governance at operational excellence. Dahil sa ating digitalization efforts, binigyan tayo ng special citation mula sa Development Academy of the Philippines dahil sa ating paperless challenge. Nakapag-save tayo ng mahigit 3.2 milyong sheets of paper. Ito ay patunay ng ating commitment sa efficiency at sa kalikasan. Ito ay bahagi ng ating araw-araw na operasyon. Mula sa mahusay na financial report ng OVP Finance Team, nakuha natin ang unqualified opinion mula sa Commission on Audit, ang highest audit rating. Ito ay malinaw na indikasyon ng ating transparency at fiscal integrity. Lubos po ang aming pasasalamat sa lahat ng aming mga OVP partners na binigyan natin ng isang pasidungog noong buwan ng Hunyo. Ang inyong pakikipagtulungan ay kritikal upang matagumpay naming maihatid ang napapanahon, mahusay at makabuluhang serbisyo publiko sa ating mga kababayan. Mga kababayan, patuloy tayong lalaban sa kasakiman ng mga iilang mataas na opisyal ng ating pamahalaan. Patuloy namin na ipapakita sa inyo na ang tanggapan ng Pangalawang Pangulo ay mahalaga sa amin ang pagkakaroon ng plano, mahusay na implementasyon ng proyekto, paglaban sa korupsyon at tapang at malasakit para magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bayan. Patuloy po tayo maging matatag sa mga hamon ng krisis at patuloy na maging mapagmahal sa ating bayan. Gikan sa tibuok opisina sa Vice Presidente, naghinaot mi sa inyong malipayong pagsaulog sa Pasko ug kasadya sa inyong bagong tuig. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Yan po mga tambay, ang ating pong butihing Vice President. Napakagaling po at napakausay. Pati po sa COA, wala pong problema po ang opisina po ng Office of the Vice President. Pati po sa COA, nakabayan. Ganyan po. At napakarami pong programa ng Vice President na hindi po mabilang sa ating mga daliri. Ang mga programa niya po na napapakinabangan po natin ng taong bayan. Hindi po ba? At syempre po, lagi pong nangunguna sa mga kalamidad at sakuna ang Office of the Vice President, lalo-lalo po sa pagtulong. Hindi po ba? Dahil nga po, yung kanyang satellite offices na hindi na po bababa sa 10, Luzon, Visayas, Mindanao ay mayroon pong satellite offices ang Office of the Vice President. Mga kababayan, kaya po, yan po
Yan po ang tunay na leader. Hindi po ba? Talagang nagre-report po sa taong bayan kung saan po napupunta at paano po ginagastos at paano po ginagamit at ano ang mga programa at proyekto ay inilalatag po ng Vice President sa taong bayan. Katulad po niyan, 2025 ay inilatag po ang programa at mga achievement at nagawa ng Office of the Vice President. Ang tanong, kaya kayang gawin ng isang napakalaking pondo na hinahawakan ni Bonget na tinatawag din bangag ng kanyang ate? Kaya niya na mag-report sa taong bayan na ang kanyang pondo, ang kanyang opisina ay tumataginting na hindi bababa sa 27 billion sa loob na isang taon at meron pa siyang Intel and Confidential Fund na hindi bababa sa 4.5 billion. Mga bayan, at napakarami pang pondo ang kanyang mga departamento na siya po ang Commander-in-Chief katulad po ng DPWH. Hindi po ba? At halos lahat po ng ahensya ay kontrolado niya, mga kababayan. Lalo-lalo po ang mga proyekto ng DPWH. Ano po ang proyekto? Ano ang maipagmamalaki ng daan-daang milyon, daan-daang bilyon at trilyon na hinahawakang budget, mga kabayan, ng Commander-in-Chief ng kanyang mga departamento at ng kanyang opisina mismo ng Office of the President. Ano kaya ang po pwede ipagmalaki sa taong bayan? Katulad po nung ginagawa po sa SONA ay panay po ang pagmamalaki niya nung hindi pa po yan itinetes at hindi pa yan sinusubukan ng kalikasan. Lalong-lalo ang ipinagmamalaki niya na flood control na nagkamatay ang ating mga kababayang Pilipino. Naubos at daan-daan po ang namatay sa programa nila. Kaya hahangaan mo talaga Hahangaan mo talaga ang isang Duterte, ang tatak Duterte. Hindi po ba? Pero sa kabila niya, ay pilit po nilang sinisiraan. Yung sinisiraan mo at pilit mong sinasabing korap, pero sa kanila po lumalabas yung totoong korupsyon. Sa kanila po pumuputok. Nakita naman po natin, halos lahat po ng paninira sa Vice President ay sila po ngayon ang tinutumbok ng malawakang korupsyon magmula sa Kongreso, sa Senado at sa Office of the President. Hindi po ba? Halos lahat po silang magkakaalyado ngayon ay nasa hot seat ng isang damukal na issue ng korupsyon na hindi po nilang maipaliwanag basta-basta at gumagamit pa sila ng sinasabing ICI para po mapagtakpan ang mga kademonyohan at kawalang-hiya nila sa pera ng taong bayan. Kaya papalakpakan mo talaga Papalakpakan mo talaga ang isang Office of the Vice President. Hindi ba? Talagang papalakpak Dahil sa kabila ng ginigipit ang pondo ng Vice President, ilang taon na pong ginigipit at talagang pinupolitika ang kanyang pondo. Pero sa kabila noon, nahandun po talaga yung magaling na lingkod bayan. Gumagawa ng paraan para lahat ng kanyang programa ay mapatupad at maigawa ng tulong sa taong bayan. Hindi po ba? Kaya nga po kung saan na po lumalapit ang Vice President sa ibang departamento para po lahat ng kanyang programa ay hindi po ito mabalda at tuloy-tuloy po sa pagtulong sa ating mga kababayan. Nakita niyo po yung libreng sakay lang araw-araw. Ang laking tulong niyan. Di ba? Imbis na po ipamasahe natin, napakamahal na pamasahe, pwede na natin idagdag sa ating pangkain sa pang-araw-araw. Hindi ba? Pwede na rin po natin idagdag na pambaon sa ating mga anak. Yung pamasahe, di ba? Na pang-araw-araw na nalilibre natin sa libreng sakay. At napakarami. Pati negosyo, nagbibigay siya, di ba? Yung mga kababayan natin na mamatayan na hindi kayang ipalibing, meron pa rin tulong. Hindi po ba? At pati ang ating kalikasan, mga puno, milyon. Hindi po ba? Napakaraming programa ng Office of the Vice President, pero limitado lang ang pondo. Ganyan kahusay po ang isang Duterte, mga tambay, ang tatak Duterte. Sa kabila ng wala pang 1 bilyon ang kanyang proyekto, ang kanyang budget, pero napakaraming proyekto po na nagagawa yung kanyang pondo na wala pang 1 billion. Noong nakaraan po ang kanyang pondo ay nasa 700 plus million
Wala pang 800 plus million. Ngayon, inaprubahan po ngayon sa Senado ang 900 plus million, mga kabayan. Pero hindi pa tapos ang usapin dyan dahil papasok pa yan sa BICAM, di po ba, sa Kongreso. Kaya hindi pa tayo nakaka-check kung yung kanyang 900 plus million ay makakalusot pa sa BICAM, mga kababayan. Hindi po ba? Grabe po ang ginagawa nilang pagpapabagsak dyan sa Office of the Vice President. Pero yung tanong nga natin, mga tambay, sana mag-report din po si Bonget. Mag-report din po si Bonget, si Bangag na tinatawag na kanyang ating sa taong bayan. Kung saan po, kung ano ang breakdown, ano ang nagawa ng pondo ng presidente, saan napunta ang kapera-peran at kasente-sentemuhan na buwis ng taong bayan na bilyon-bilyon ang pondo ng Office of the President. Saan? Ano ang napuntahan at ano ang mga programa nung mahigit 20 billion taon-taon na pondo ng Office of the President? Saan kaya? Meron kayang ganito katulad ng ginagawa ng Vice President na nakikita ng taong bayan na hindi nasasayang at hindi nananakaw at nakukurap ang pera ng taong bayan, ang buwis namin? Sana po gawin din po ni Bonget yan nang malaman po natin kung saan po napunta ang bilyong-bilyong pondo ng Office of the President. Samantalang tayo, nalalaman po natin at nakikita po natin kung saan napupunta ang pondo ng Office of the Vice President. Hindi po ba? Abangan po natin, mga tambay. Dahil nga po, wala naman po kasi sila ipagmamalaki. Mahigit 3 taon, ang tangi lang po nila ipinagmalaki ay ang magkamatay po ang ating mga kababayan sa kanilang proyektong flood control. Puro ghost. Kaya po napakaraming namatay. At syempre, ang kanila pong walang kamatayang korupsyon, mga kabayan. At syempre, ang pamumulitika nila, lalong-lalo po ang ginawa sa dating Pangulong Duterte. Yan po, mga tambay, talagang bilib na bilib po tayo. Talagang yan po ang leader na kailangan po ng ating bansa, ang isang Duterte, mga kababayan. Napakahusay po at talagang mapagkakatiwalaan mo sa paghawak ng pondo ng bayan, ng ating buwis. Napaka-kampante at syempre makikita mo kung saan ng programa, kung ano ang pinagagamitan at walang bisyo na pulburon. Yun ang the best doon. Walang bisyo ng pulburon. Hindi po ba? Thank you po, mga tambay. Sana gusto po natin tambay, mga kabayan, sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo, mga kabayan. At syempre po, thank you po sa inyo, Vice President. At ang dasal po namin ay lagi po na nasa inyo pong pag-iingat at kayo po lagi pong gabayan at maingatan sa kapahamakan. Para po ang pag-asa namin, lalo po sa muling pagbangon ng bansa, sa pagkakalubog sa Kumunoy, ay ang pag-asa po ay ang isang Vice President. Dahil nakita po namin ngayon sa panahon po ng binagoong Pilipinas na napakarami pala na magnanakaw at nagpakademonyo sa pera at kapangyarihan. Nakita po namin kung gaano na po karami sila. Hindi po ba? Ingat-ingat po, Vice President. At ang dasal po namin ay maingatan po kayo. At ganoon din po ang dasal namin sa pamilya niyo po at sa dating Pangulong Duterte na maingatan din po sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan at makalabas po sa lalong mabilis. At syempre po, mga tambay, ganoon din po ang dasal po natin sa ating pamilya, sa ating buong sambayanan, sa ating po na tayo rin po ay maingatan at mailayo sa kapahamakan, mga kababayan. Maraming salamat po, mga kababayan. Ingat-ingat po tayo, tiis-tiis. May pag-asa pa, mga kababayan. Tiis-tiis lang po. Paalam. Bye-bye.